So, ito yung madalas mong makikita. Hmm, itong show your ads more often to people na searching daw for what your business offers. So, basically, ito is nag-o-offer si Google ng mga keywords na sa tingin niya kailangan mo. So, ito nanggagaling to dun sa mga search terms tsaka keywords mo. Dito niya binibase yung ano, sabi niya, nire-recommend niya to kasi hindi mo daw sila tina-target. So question, as a PPC manager, question ko sa sarili ko, bakit ba hindi ko to tina-target? I-add ko ba to o hindi? So titingnan ko siya, titingnan ko yung 8 recommendations niya. Hindi ko to i-add. Kasi unang-una, meron na akong something similar to this. Kasi kung meron na akong psychologist near me na keyword, bakit ko pa ilalagay yung find psychologist near me? Kasi yung find psychologist near me, tingnan mo, meron na akong binibid ko na to actually. So, hindi ko na ito ilalagay kasi matitrigger naman yung ad ko no, ng find psychologist near me. Kasi meron nga yung algorithm ng Google is alam niya, especially naka phrase match ako. Na kung maaalala niyo yung lesson natin sa phrase match is, so itong mga to, pag dinagdalagdagan mo ng yung mga prefix na to, alam ng algorithm. Especially binibid ko na to. So most likely, i-dismiss ko to. Hindi ko to i-apply. So, ano yung key dito para malaman mo kailan ko siya i-apply? I-apply ko siya kung hindi kung applicable tong keyword na to sa keyword theme ko. Remember, keyword theme. Di ba? Kung paano natin gin-group yung mga keywords natin. So, kung applicable siya sa keyword theme ko, wala akong keyword na magti-trigger nito, so most likely apply ko to. Katulad dito, psychologist near me, most likely i-apply ko to. Kasi meron akong ad group na about mental health. So wala pa akong keyword na psychologist near me pala. So ito i-apply ko to. Kasi wala akong keyword niya. Hindi ko to i-apply kasi in-apply ko na yung isa eh. Matitrigger covered niya na to. So ganun mo siya iisipin sa pagdating sa keywords. Meron na ba akong keyword na potentially mako-cover niya to? Yes, no. Pag yes, okay, dismiss. No, okay, no. Wala pa akong keyword nun. Pero, pasok ba siya sa keyword theme ko? Yes, no. Kung no, di-dismiss ko siya. Eto, i-apply ko din to, mental counseling near me. Pero minsan, hindi ko siya agad na-apply. Bakit? Titingnan ko muna yung volume. Yan. So, like ito, hindi ako sure. Titingnan ko muna yung volume nito. At saka, kunwari, i-apply ko ba? Hindi. Gano'n na ba kadami yung keyword ko? Yun din yun. Baka 10 na yung keywords ko. Wala na akong budget. Kahit gusto ko pa to. Unless may ita-turn off ako sa mga existing keywords ko. Yan, ganun siya. Ganun yung thinking ko. Pag tinitingnan ko kung i-apply ko ba o hindi, yung mga keywords na sinasuggest sa akin. So, kung hindi ko siya i-apply, pwedeng mag-select all, i-dismiss ko lang lahat. So, hindi ko muna ito kasi kailangan ko pang tingnan yung mga keywords ko. So, most likely hindi ko sila i-apply. I-dismiss ko na sila, sure ako. Based sa pagkakatanda ko sa keyword team namin. Bale, hindi pwede na blindly follow yung recommendations. Hindi pwede, yes, tama. Hindi pwede blindly. Meron kasing, itong auto-apply na to, ang nagko-cost ng wasteful ad spend pagka
Oh, gusto sumali ng pusa. Nice, nice. I love it. Ayun. Interested daw siya mag-Google Ads. Oh, di ba? Tutulungan, ano daw, para pambayad sa kinakain niya. Saan ka pa? Anyway, so meron tayong tatlong natitira. So most likely titingnan ko muna kung wala ba akong keyword na ganito bago ko to i-apply. So may mga extra steps pa akong gagawin. Hindi ko lang siya basta i-apply. So iiwan ko lang muna kasi hindi pa ako sure kung i-apply ko. Yun, ganun yun. So kung hindi ka sure, iwan mo lang muna. Balikan mo pag sure ka na.